Good afternoon guys at welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli pa tayo mag-update about sa mga top trending stocks and don't forget to subscribe ayan para palagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload natin. So today is Monday and pag-usapan natin of course mga top trending stocks. Let me start with the plus. For plus, tingnan natin, medyo hindi magandang pangitain. Ayan sa weekly chart, medyo pula guys, no? Let's see. Okay, mukha siyang harami. Since nasa weekly tayo, hindi baba tayo sa daily chart. Ayan. So sa daily guys, medyo naging pula right now. And kung titingnan natin yung RSI niya, lower high, lower low. So let's see guys. And sa part na to, na-hit na yung support, no? And pwede pa mag-retest to. Ayan. So pag hindi nag-hold somewhere here, malapit sa 16.6 and kasi yung close 17 eh. Pag hindi nag-hold sa may support na yan, so ang possible support natin na medyo mako-consider natin na maayos, no? Somewhere here sa may 15. Lapit dyan. So palitan natin to. Dito guys sa area na to. Diyan. So ito guys yung possible na maging support if hindi mag-hold dun sa may natin support natin sa 16.6. Somewhere here malapit sa 15.15. Ayan. So yan na nakikita natin for plus. Wait lang natin. Since nasa baba na kasi ito eh. So possible dun nga. Then sa 4-hour chart, tingnan natin. Yes, oversold na dito sa stock. So tingnan nga natin kung mag-hold. Let's see guys. Ayan. Medyo ano pa naman dito kasi flat. Medyo bouncy pa itsura niya, no? So, tingnan natin kung magkakaroon ng second bounce dito. Yan, kasi breakout di ba? Breakout. Okay, tapos bagsak. Okay, tapos first bounce ito. Then bumagsak ulit. And let's see guys kung magkakaroon pa ng isa pang bounce or yung sinasabi natin kanina na second bounce, no? For plus. So base po ito sa lower time frame natin ayan sa 4-hour chart. Ayan, then we have PCOR. So ano ba nangyari for PCOR? Okay, so medyo pula. Ayan. Okay. Medyo pulado guys. And remember we have here a gap up. Ayan. Sa 2.9 ano. Last week maganda yung yung kanyang rally solid and long candlestick yung body guys. Ayan mahaba and right now is medyo pulado siya. Ayan, pero di pa naman kasi close to yung sa weekly. Pwede pa tong mabago. So unless na lang kung talagang mas lalakas yung dito. Selling pressure sa RSI overbought na din guys. Take note sa weekly to, no? Nasa 81 na siya.
And pagka chinek natin yung kanyang history dito, somewhere here sa 77 bumabagsak na guys, no? Tapos yung pinaka-peak ito, nag 95 pa yung kanyang RSI bago bumagsak. Ayan, so tignan natin kung may ano pa to, short extension. Okay, since yung pattern naman natin is still the same, so yun nga lang is medyo hirap na siya sa ano na to, sa area na to, no? Even though na ano siya, ranging since ano ba to, 2020. Okay, so naka twice na siyang bounce dito sa area na to, sa 4. Pero tignan pa rin natin ano. Ayan. And yun nga, may ano dun, may gap guys na nakita, no? May gap. Daily chart, so still goods because nasa taas. Pero yun nga, no? Medyo pumitik naman kanina pero hindi lang na-sustain. Ayan. Same here. Yung concept natin kanina sa higher time frame sa weekly. So same lang dito sa daily chart. Overbought. Overbought guys, no? So it means may tendency na ano na to, medyo nanghihina na. Pagka ganun, magkakamukha na guys na overbought sa different time frame, from higher time frame to lower time frame. Pagka same na overbought or oversold, ayun ano, may tendency na magre-reverse na yun. And sa 4-hour chart, overbought din to. So it means high chances, no, na tayo ay magkakaroon ng ayan, pagbagsak dito, no? Ayan sa price. So tingnan natin kung mag-extend. Let's see. Ayan, pero based dun sa may ano natin, sa may pattern, may clue na eh. APX meron din tong mga ano, no, gap down. APX March 9. Ano na ba ngayon? 9 ano? Weekly. Okay, so ito na yung sinasabi natin, ano? Nalaglag guys. Medyo ano kasi ito eh. Medyo mataas na. Oh. 'Di ba? So yung kanyang trajectory is almost parabolic. Ayan, no? 'Di ba? So yung slant niya ano eh, kumbaga sobrang tarik na guys. And ang tendency niyan talaga is yun nga, magkakaroon ng correction, no? Since nasa weekly chart tayo eh. Kumbaga pinag-usapan natin dito is ano, pangmatagalan. Di ba? So since may nakita na tayo na ano dito na sign, we have here a bearish divergence, higher high sa chart, and sa indicator naman lower high. So it means yun yung ano, medyo bearish na signal yon based dito sa weekly chart. Then sa daily chart, same here, lower high, bagsak. Ayan, pero ang ano naman dito, the good thing is oversold na yung kanyang stock sa daily chart. Ayan. Okay, nagkakaroon naman ng bounce dito sa area na to, no? Yan, pagka pinagbasehan natin yung sa daily chart niya,
kakaroon naman ng bounce somewhere here. Pero tignan pa din natin ano. Ito. Dito guys sa area na to nagkakaroon ng bounce. So pagka na-hit dyan at nag-hold, so it means may chance na ano tayo magkakaroon ng slight bounce. Ayan, no? Pwedeng mangyari yan for APX. Since yung sinabi natin kanina oversold na to sa stock ano. Ayan, tas malapit na ma-hit yung sinabi natin. Ayan. So sa part na to, kumbaga naging ano siya no, adjusted, and since nagba-bounce dito. Ayan sa RSI. Next natin ay OGP. Okay. Check muna natin dito sa weekly. Nalaglag din guys. Medyo hindi pa magandang pangitaan. Ano? Medyo palado market ngayon guys. Laglag din to. So ang support, ito sa may green box. 32 something or kung magra-round off tayo, 33. Ano? Malapit dyan. Ayan sa area na to. Somewhere here. Ayan. So, tingnan natin kung mag-hold doon, ano, if ever man na ma-hit. Ayan. Bearish divergence. Yung sinabi natin dito for OGP. No? Ayan. So, nangyayari na guys for this one. Then sa daily chart, tignan natin. So yung last touch na to sa 200 day moving average nung last year pa, April, no? Malapit na din mag-April guys. Just in case lang. Ayan, no? Then, tingnan natin. Baka meron tayong makitang ano dito, trend line somewhere here. Meron ba? Trend line. So, possible ito, trend line to Ayan, no? So, tingnan natin tong trend line na to. Just in case for OGP. Ayan. We have here a couple of touches. Okay, so ito rin i-consider natin to since malapit naman. And here. Well, let's see guys, no? Kung mag-hold. Kung mag-hold dyan. Ayan. Ito yung nakita natin for OGP. Next one, PXP. Medyo di maganda market, no? Ayan. Pero syempre, yung mga opportunity is makikita natin yan pagka, pag-apolado yung market. Diba? Hindi po pagka nag-pump na, no? So, yung opportunity palagi nasa yan. Pagka hindi maganda yung market. Ayan, no? So, for PXP, nag-rally ba? So, halos nag-hold lang din. Okay. So, still malapit dun sa may resistance. Okay, pero hindi pa naman siya overbought. Right? Kaya pwede pa din. Still may chance pa rin na mag-rally at mag-close, ano? Malapit dito sa may red line. Ayan, no? Well, tignan natin.
Ayan, kasi base dito. So, every time na mahihit nyo, no? Pero kasi, wait lang. Pero kasi medyo ano siya, no? Medyo maraming mga fake out. Ayan, pero kung ang pagbabasihan natin ay eto guys. Eto, nung simula nung ano siya, nalaglag nung 2021. So, every time na may hit yung red line guys, is nagkakaroon ng sell off. Diba? Sell off. Well, tingnan natin kung ano mangyari for PXP kasi based naman dito, ibang senaryo, no? Kasi, yun nga. Nag-close naman na sa may trend line, ay sa may labas ng trend line natin. Okay. So, nakalabas na siya, pero ang pinaka main concern natin is masusustain ba, no? So, let's see guys, for PXP. Sa daily, check natin. Well, goods naman na dito, no? Ayan. Pero, mas better kasi kung mag-rally na siya. Okay? Ayan. Since hindi pa naman to overbought. So, may chance pa. No? May chance pa to. So, breakout. Okay, tapos medyo pullback ng konti. Then, sustain. So, it means 50-50 pa to. Baka kasi ang mangyari is mahirapan na, no? So, breakout. Slight pullback. Then, konting rally. Tapos, bagsak. So, pwedeng scenario din yun for this one. Or, worst case, is bumalik sa may baba. Yun lang ang ano dito, no? Ang medyo masakit. Ayan, sa 2.4 kasi andito yung 200-day moving average. Plus, meron tayong confirmation sa support as horizontal for PXP. Ayan. So, sana lang masustain. Ayan, sa labas. Kasi, before is nakalabas na din siya. Yun nga lang, di na-sustain. Ito. Ayan. So, ibang senaryo naman kasi to. Dito guys, ibang senaryo naman na yan. Kaya tignan natin, no? Ayan. Then, of course, last, ICT. Ano nangyari dito? Okay, so eto na guys. Nalaglag na siya. Ayan, so medyo pulado na, no? May divergence na dito Ayan. In my opinion, so pwede na tong pag-revisit dito sa 640. Ayan. So, basta malapit doon sa may trend line. Kasi may trend line tayo dito since 2025. Ayan, no? Tapos, may support naman dito sa horizontal. Malapit sa 640 nga. Ayan. Malapit dyan, guys, no? For ICT. So, imagine this chart. 2000, ito yun pandemic, 73, tapos 600 ba higit na ngayon, no? Diba grabe? So, grabe yun, guys. So, almost, 900. Diba? Ayan, pero syempre, hindi palaging ganito.
no? Ayan. May gap down, yes. And kung titignan natin, medyo lower high, lower low. Medyo bearish, right? Ayan. Pero dito, since nung nagkaroon ng trend line, no? So, hindi siya nagtatouch ng ng 30, yung kanyang RSI. So, huling touch pa nun, somewhere here noong last year, 2025. Ayan, no? Well, tignan natin. So, for now, yun muna yung target natin for ICT. Ayan, no? So, hindi naman kasi palaging ipapaakyat. Of course, magkakaroon to ng yung tinatawag na boring pace, no? Na kung saan patalbog-talbog lang, halos walang nangyayari. Ayan, no? And I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.